Hi guys! So, welcome back to me here in Japan. Gusto ko lang share sa inyo kung paano bumili ng ticket. Gusto mo yun? Kung paano bumili talaga ng ticket. Kung paano bumili ng ticket sa mga train station here in Japan. Tayo sa, yun po lang yan, this station. So, this is Sake Station. Tapos may number na nakalagay dun, di ba? Ayun yung number. 210, 240, and so on and so forth. May 270 din. Yung number na nakalagay na yun yung presyo ng fare o pamasahe para makapunta ka sa station na yun. So, ayan, ang dami niya, di ba? So, kabit-kabit yung mga train station dito. And then, sa baba nila, may mga bilihan ng ticket. English translation ng ticket. Dito tayo ng Nagoya Castle. So, that's 210. Ito. Lalagay lang kayo ng coins or cash. Yan ko, 210. Lagay mo lang siya dito. So, it's 10, 50. Ito yung nilagay mo. And then, after that, lalabas na yung ticket. Ito na yung ticket. Wala. Meron na tayong ticket for train. Ito lang guys, nakabili na tayo ng ticket. Actually, mas madali kapag naka-IC card ka. At saka mas mura ang alam ko. Hindi ko lang alam kung magkano yung minura niya, pero alam ko naka-discount kapag may IC card ka. IC card meaning yun yung tinatap sa train na card. Para siyang stored value ticket natin sa Pilipinas. So yun lang. So ngayon, tayo ay papasok na ng train. Ayan, let's go. Pwede kasing IC, ito yung tinatap. Pwede rin namang ticket, ipapasok mo. Ayan, dito. Ayan. Ayun na. So let's go. May mga station kasi na multiple lines. For example, ito may yellow, tapos merong purple line. Be mindful lang dun sa pupuntahan yung track. Ito ay H line, so hindi tayo dyan. Diba? Hindi tayo dyan. Dun tayo sa M line diba kanina? May makikita kayong mga gantong map. Ayan. Para alam mo kung saan ka talaga pupunta at kung tama yung nasasakyan mong train. So, dito tayo ngayon sa Sake Station. And then, pa-clockwise tayo. Dito tayo papunta sa Nagoya Castle. So, ayan. So yun lang guys, share ko lang naman ang experience ko. So that's it. Nandito na ako sa Nagoya Castle Station. See you later. Bye-bye.